Okay, magandang araw muli mga kausapang religion. Ito nga pala si Ben Molino ng Yemilip at kasalukuyan ngayon nasa Ontario, Canada. So, this is my first time na mag-shoot outside ng aming bahay at ngayon ako ay nandito sa outdoor sa Triple C Bible Camp dito sa Port Dover, Ontario, Canada. At ang background ko ngayon ay lake. Yan. Yung kabila ng lake niyan, US na, no? Yung Cleveland. Maganda itong campsite na ito because ito ay is a Christian community. So may mga cottages dyan at mga trailers na pwede nyong i-rent. Mostly around mga $500 per night ang rent dito. So maganda siya. May beach, may mga pwedeng sports na gawin at may mga pool. So medyo malayo nga lang sa sentro, sa Ontario, mga 1.5 drive or almost 2 hours drive. So dito. So this is my first time na mag-shoot dito sa outside ng aming bahay, outdoor settings. Okay. So medyo matagal-tagal yung ating nasundan na video sa ating episode at ngayon ay i-discuss natin o i-discuss ko sa inyo yung tungkol sa tattoo. Yan yung ngayon ay trending pa rin. Trending dahil marami pa rin mga Kristiyano na hindi sumasang-ayon o pabor sa pagpapatato sa mga Christians. So bawal nga ba ang tattoo sa mga Kristiyano? So pero yung tanong na bakit ba gustong-gusto ng mga kabataan ngayon yung magpatato? At hindi nga lang naman mga kabataan pati yung may edad na rin ay nagpapatato pa rin. Dahil talagang namang nakakainganyo magpatato kasi ang gaganda ng mga design at napakagagaling ngayon ng mga artist, lalo na ngayon na hindi tulad noong mga 70s, 80s, 90s, mas artistic ang mga tattoo artist ngayon, At mas magaganda yung kanilang mga gamit, mas marami kang pagpipili ang mga design, pwede kang magpa-customize, at ito ay trending na rin sa social media kasi you can choose na mga design na pwede mong piliin na pwede mong ipatato din. Tapos makikita natin talagang nandun yung art, At the same time it is an art, So pwede mo siyang express yung personality mo according to your tattoo. Pwede mong lagyan ng meaning, may meaning siya, may story sa bawat tattoo na iyong pinapalagay. So, bawal nga ba yung magpatato sa isang Kristiyano? Dahil kapag pinag-usapan yan yung salitang tattoo, mayroong mga Christian community na iba-iba yung kanilang opinion at pananaw tungkol sa tattoo. Personally, ako ho ay pastor na sa loob ng 15 taon. At ako ho, hindi ko naman pinagmamalaki, pero meron din akong mga tattoo, Hindi naman ganoon karami, pero more than 3 yung aking tattoo sa katawan ko. Actually, ito yung aking first tattoo, Yan ay ictus, fish, at meron akong Hebrew letters dito o words sa aking kamay. Meron din ako sa balikat, nung pinatato ko itong 2 balikat ko, nung ako ay na-ordain as a deacon sa church namin, ang pinatato ko dito ay Greek naman, yung doulos poimen o servant pastor. May tattoo din akong pangalan ng anak ko sa braso ko at name ko. At ano pa ba? Meron akong tattoo as a jiu-jitero dahil ako ay nagpa-practice ng jiu-jitsu. Meron din akong tattoo ng about sa 4 elements. Yan. Sa aking braso. So, parang gusto ko pa nga uli magpatato Actually, para sa akin, walang problema kung ikaw ay magpatato, Pero mas binibigyan ko ng deep meaning kung ikaw ay magpapatato ay tiyakin na sa iyong pagpapatato ay hindi ito nagiging parang walang saysay o meaning dahil kumbaga hindi yan temporal. Ito'y permanent, mahirap naman na magsisisi ka dahil nagpalagay ka ng isang art sa katawan mo na walang connection according to your personality, your
your perspective, yung environment, community, at least kumbaga merong hindi ka magsisisi bakit mo pinalagay yung isang bagay na yon, ano. Pero dapat ito ay bahagi pa rin ng iyong personality, ng iyong pagkatao, dahil ito ay nakadikit na, ano, forever, bagamat nabubura yan, sa iyong katawan, ano, at hindi mo naman basta-basta yan naaalis. Okay. So, yan yung ating pag-uusapan ngayon about sa tattoo. So, madalas kasi ang tattoo ay ina-associate doon sa context natin as a Pilipino sa mga ex-convict or mga nakakulong, ano, or mga taong inaayawan ng ating society, o mga tinatawag natin mga quote-unquote criminal. Pero hindi na yan madalas nakikita o tinitingnan ng ibang mga tao. Ewan ko nga lang pagdating sa mga Christian community, kasi hindi pa rin maalis-alis yan. Pero pag sa mga simpleng mga tao, hindi porke may tattoo ka, ang tingin ka agad sa'yo masamang tao, no? Minsan pa nga, mas gusto ko pa nga yung ganung klase ng tao, yung hindi taong simbahan. Kasi kahit may tattoo ka, hindi ka kagad na judge, ano? Unlike sa mga Christian community, na pag ikaw ay nagsimba sa isang church, tapos nakitaan ka ng maraming tattoo, iba na kagad yung tingin sa mga taong merong tattoo, ano? Pero bakit nga ba? Bakit nga ba inaayawan ng mga Kristiyano itong tattoo? Pero anong nga ba dapat nating malaman para itong tattoo na ito na bahagi ng ating kultura ay ma-appreciate natin, at kung sakali man na hindi mo talaga gusto o type na magpatato, edi you can choose na wag magpatato, pero hindi dapat natin ipilit sa iba yung opinion natin na wag tayong patato dahil para bang tinitingnan natin madumi sa katawan. Pero actually, hindi naman siya nagiging karumihan sa ating katawan, because para sa mga nahihilig sa pagpapatato, ito ay tinitingnan as an art, ano? As an art. Ngayon, kung sisilipin natin ito sa cultural heritage natin, sa kultura natin, ang tattoo ay hindi basta-basta inilalagay sa katawan. Liban na lang, yung isang tao ay merong role sa kanyang community na kanyang kinabibilangan. Gaya ng mga tribo doon sa Northern Luzon. At yung mga tinatawag na mga Igoroto, marami pa dyan, yung mga Ifugao, Benguet, Kalinga, ano? Marami yan na mga tribo dyan na bahagi ng kanilang kultura yung pagpapatato, ano? At iyan ay hindi basta-basta binibigay sa mga tao, ano, sa bahagi ng kanilang community. At gayon din doon sa tinatawag na mga pintados sa Visayas, ano? May mga tinatawag din mga pintados. So itong mga tattoo na ito sa mga tribal na ito ay madalas ipinapatato yan sa kanilang mga braso, sa kanilang mga kamay at sa kanilang mga dibdib bilang isang tanda ng kalakasan, bilang isang mandirigma, a warrior, no, sa mga lalaki. At sa mga babae naman, inilalagay ito as a marks of beauty. Hindi lang yung mga alahas at mga ganda ng kanilang mga buhok at mga damit, bagkus idinadagdag din sa kagandahan nila yung kanilang mga tattoo, no. At ito ay hanggang sa ngayon ay ginagawa dahil bahagi ito ng kanilang kultura, no. Bahagi ito ng kanilang kultura. Ang tawag nga doon sa tattoo na yon ay yung chaklag tattoo. Ito yung nilalagay doon sa upper chest, sa nipple, hanggang sa kanilang braso, no. At symbolize yan ng isang mandirigma ng kanilang community. Ngayon, sa kabila na meron tayong mayaman na kultura bilang mga Pilipino, marami pa rin ang mga Christians, mga Pilipino Christian, na hindi sangayon sa pagpapatato. At madalas, ginagamit nila yung hindi nila pagsang-ayon sa mga nakukuhang mga talata sa Bible, gaya ng
na mababasa natin sa Leviticus 19:28, at the same time yung 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20, 19 to 20. Actually, sa Bible, ito lang naman yung dalawang pwede nilang gamitin pagdating sa pag-ayaw, ano? O pagdisang-ayon sa pagpapatato. Ngayon, bawal nga ba doon sa mga Kristiyano yung magpatato? Pag tiningnan natin kasi sa history, itong mga, yung first early Christians, no, ay naka-experience na ng ganitong mga, hindi naman naka-experience, meron ng practice na nagpapatato sila, pero hindi iyon basta nangyari. Because may mga Romans o mga Romano noon, gaya din ng mga Grego, na yung kanilang mga slave ay kanilang pinatatatuan. Yung kanilang mga prisoners at mga slave ay kanilang pinatatatuan sa kanilang mga noo at nilalagay doon kung ano yung crime na kanilang nagawa. Kaya after ng crucifixion ni Jesus, ay sinimulan ng mga Romano yung pagpapatato, no, sa mga slave na mga Christians, at tinatuan sila ng marking na AM. Ang ibig sabihin noon, ad metala. AM, ano, ad metala. At kinokondem sila para magtrabaho sa minahan, at madalas ito ay humahantong doon sa kamatayan hanggang sila ay mamatay. At sa panahon din na yon, almost at the same time, may mga Kristiyano na hindi naman mga slave, pero sila ay nagpatato in the early sign such as yung fish, gaya ng meron akong tato, o kaya yung lamb, no? Na ito ay isang pagpapakita ng solidarity, at sila ay nagpapakita din ng identified sila doon sa kanilang Savior and Lord na si Jesus Christ, ano? So, nagsabay yung practice na ito ng mga Romans na tinatatuan itong mga slaves ng mga early Christians ng ad metala sa kanilang noo, at itong mga early Christians naman na hindi slaves ay nagpatato din sa kanilang mga kamay ng fish or lamb para sila ay as a solidarity doon sa mga kapwa nila Christians na slave, at the same time nag-identified sila na sila ay follower ni Jesus Christ. So, yung word na tattoo ay wala siyang specific kumbaga walang specific word sa Latin or Greek, ano? Pero yung word na istizo o kaya ay yung signum o stigma ang madalas ginagamit sa salitang tattoo. Pero yung salitang kasing stigma ay ito ay tumutukoy doon sa marka ng pako sa kamay ni Kristo at sa kanyang paa, ano? Na resulta ito ng kanyang crucifixion. At madalas itong mga Kristiyano na ito, itong mga early Christian na ito, ay kusa silang nagpalagay ng mga stigmas o sign, usually mga cross or mga lamb or fish sa Jerusalem para i-honor yung martyrdom, martyrdom ni Jesus Christ, ano, yung siya ay pinako sa krus. Sila mismo, itong mga early Christian na ito, ay sila kaagad ang unang nakaisip na sila ay para ma-identify as a sign of solidarity sa kanilang Lord and Savior, ay nagpalagay din sila ng mga stigma sa kanilang mga kamay, no? At maraming mga several documents, accounts sa tradition na ito na makikita din natin. Actually, isa sa mga documents na makikita natin sa internet, ano, na mention doon, yung present day na Egypt and Syria, na meron silang mga tattoo na mga fish and crosses na ginagawa nung mga 3rd century, no? AD. Madalas makikita din sa mga commentary, ano, na ni Procopius of Gaza, isang theologian, between 475 to 538 CE, binanggit doon na may mga Kristiyano
na pumupunta sa o nakatira sa Holy Land na sila ay nagpapatato sa kanilang mga wrists. Ano? Isang verse coming from the book of Isaiah. And meron din na practice noon, nangyari noong 600 CE, na mga taong naninirahan sa Black Sea, sila ay merong paniniwala na pag sila ay nagpatato naman ay sila ay binibigyan ng proteksyon para doon sa mga sakit na maaaring dumapo sa kanila. May ganun din mga practice, ano. At meron ding may mga testimony din na nabanggit itong mga crusaders naman na nagpipilgrims coming from the Holy Land, na sila ay nagpakuha o sila ay nagpatato during the Middle Ages ng tinatawag na cross and fish between 16th to 18th centuries. Parang ito ay simbolo na sila ay kumbaga hindi lang simbolo, ito ay nagpapakita na sila ay mga Christians o followers of Jesus Christ, at ito ay practice sa mahabang panahon doon sa Middle Ages, sa panahon ng Middle Ages. At hanggang sa ngayon ay ginagawa pa rin yung mga bagay na ito, ginagawa pa rin yung mga bagay na ito. Pero paano natin sasabihin sa mga Kristiyano na ang tattoo ay bawal o pinagbabawal ng Biblia, kung pala ito ay part ng tradition ng early Christians up to now? Dahil lamang doon sa mababasa natin, sa mga translation na mababasa natin na merong word na tattoo mula sa Book of Leviticus na wala naman mababasa sa 1 Corinthians, tingnan natin ano ba ang context ng mga talatang ito. Actually, yung talata sa Leviticus, hindi siya tumutukoy sa tattoo. Literally, hindi siya tumutukoy sa tattoo. Yung ink na binabanggit sa translation ng ESV sa Leviticus ay tumutukoy ito doon sa tinatawag na inscribe or engrave na tinutukoy na writing marks na bahagi ng isang ritualistic purposes. Kasi doon sa Kanaan, merong mga evidences na nagpapakita na sa halip na merong marking of ink sa kanilang katawan, ay mas matindi yung kanilang ginagawa na bahagi ng kanilang ritual, ng kanilang pag-honor sa kanilang mga mahal sa buhay, Ang ginagawa nila ay binabrand yung kanilang balat or slashing or gashing the skin para ito ay pagpapakita na sila ay nagmo-mourn sa kanilang mga mahal sa buhay na namatay at ino-honor nila yung kanilang Diyos-Diyosan. Mayroong mga archaeology na binabakapan ng mga biblical text na ginagawa ito ng mga Canaanites bilang isang ritualistic purposes. Pero ito yung context kung bakit binabanggit sa Leviticus 19:28 na pinagbabawal sa bansang Israel yung practice na ito. Kasi nga, ito ay bahagi ng ritual purposes ng pagsamba sa kanilang Diyos-Diyosan at isang pag-honor sa kanilang mga yumaong mga mahal sa buhay. Na hindi ito practice, na ayaw itong practice kasi nga, hindi ito nagiging kalugod-lugod. Pero hindi ito yung marking with ink in the body, kundi mas matindi doon, yung mas extreme, yung tinatawag na branding or slashing o yung pag-ukit sa kanilang katawan. So ito yung background ng word na marks sa Leviticus 19:28. At yung word na tattoo ay hindi siya nag-exist until late 1700s, 1700s, 1700. Why? Kasi pag binasa natin yung King James Version
na mas matanda sa ESV, na-publish yan mga 1600s, ano? Mas malapit yan doon sa literal translation ng Old Testament. Hindi mo mababasa doon yung word na tattoo. Ang mababasa mo doon, print marks. Kaya masasabi natin, kaya wala siyang word na tattoo sa King James Version because yung salitang tattoo, nag-exist pa siya 1700s. Yung King James na isulat 1600s. Kaya yung mga sumunod na mga translation ay nagkaroon na ng word na tattoo, pinalitan yung marks because nag-exist na yung word na tattoo. Pero before the King James Version, yung word na tattoo ay hindi pa nag-exist. So, ibig sabihin, hindi tattoo yung tinutukoy yung sa Leviticus 19:28. At the same time, pag kinuha naman natin yung 1 Corinthians chapter 6:19-20, hindi rin naman tattoo ang issue, ang background nito. Bakit? Kasi ang context nito ay sexual sin inside the church. Kumbaga merong nagpa-practice pa rin ng prostitution kahit na sila ay mga Kristiyano na. Kasi ang issue doon ay merong nakikipag sexual intercourse sa mga temple sa Corinth na itong mga Christian, bagamat malaya sila daw na gawin ng lahat ng mga bagay, para sa kanila, kasi yung sex ay part lang ng practice ng flesh. Kumbaga para sa kanila, hindi nawawala yung pagiging Christians dyan. At yun ay pinapractice pa rin nila kahit na sila yung mga Kristiyano na. So, yun yung context nun. Yun yung context nun. Kaya ang sinasabi ni Paul, it is about the sexual sin na your body is a temple of God. Therefore, you have to avoid itong mga sexual sin na magdi-defiles ng iyong katawan sapagkat yung iyong katawan ay templo ng Diyos. So ito yung kino-confront ni Paul na dahilan kung bakit sinabi niya, your body is a temple of God. About the sexual sin inside the church. And the argues is sexual immorality na nakaka-defiles sa body o temple ng Diyos. So, of course, mahalaga sa atin how to treat our body, Mahalaga yan because we believe na yung ating katawan ay belong ito sa ating Diyos, yung ating body and soul. Pero hindi lamang limited sa idea ng our body sa temple of God sa pagpapatato ng katawan. Kasi hindi naman pag ikaw ay nagpatato, ibig sabihin ay dinidefile mo yung katawan ng Diyos. Paano yung mga nagbubutas ng tenga, nagpapahikaw? O yung mga babaeng nagpapatato din ng kilay? O yung mga lalaki na nagpapa-hair transplant? Sabihin natin, marami yan, pwede. Yung nagpapa-stretch ng skin. Marami tayong mga ginagawa sa katawan. Yung mga nagpaparetoke. Marami. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng pagandahin. At pag ikaw naman nagpatato, ay parang dinudumihan mo ba ang iyong katawan? I don't think so. I don't think so. Siguro, nasa tamang perspective at pagtingin kung paano mo titingnan yung mga bagay na inilalagay mo sa iyong katawan. Kung sa tingin mo ito ay nakakadagdag ng kagandahan, why not? Pero kung sa tingin mo naman hindi, edi hanapan mo ng lugar. Pero hindi dapat magiging double standard tayo na pinagbabawal yung meron kang ipagbabawal sa isang bagay sa iyong katawan, sa atin sa mga Kristiyano, tapos meron ka namang hindi pagbabawalan pagdating sa kabila. Dapat wala tayong ganung mga double standards. Kasi meron tamang pagkain, tamang pagtulog, tamang pagtatrabaho, tamang pag-aalaga ng katawan, ay hindi dapat din natin tingnan na kung sasabihin natin kung ang ating katawan ay temple ng Diyos, dapat hindi ka nagpupuyat, hindi ka din dapat kumakain ng mga unhealthy foods and drinks, hindi ka din dapat sobra-sobra nagpapagod sa iyong trabaho, at dapat lagi ka din nag-exercise at marami pang iba. Kung titingnan natin, our body is a temple of God, paano mo natin iniingatan ang ating katawan? Kasi hindi lang sa pagpapalagay ng tattoo. Dapat sasabihin mong, our body is a temple of God. Bakit ka kumakain lagi ng lechon? Kung ang katawan mo ay temple of God, dapat hindi ka rin kumakain ng mga unhealthy food at iniingatan mo ang katawan mo para sabihin natin,
talaga na iyong katawan ay temple ng Diyos. Ngayon, masyado nang mahaba yung aking na-discuss, pero itong mga bagay na ito, dapat ay hindi siya nagiging big deal pagdating sa usapin ng pagiging Kristiyano. Kasi hindi naman yan ang unang dapat nakikita sa atin kung tayo ba ay totoong Kristiyano hindi. Ang pagiging isang Kristiyano ay hindi nadadaan sa linis ng ating katawan at kung ano yung ating ginagawa sa ating katawan. No? Ang pagiging Kristiyano, para sa akin, ay kung paano mo sinusunod kung ano yung iniwang mga utos sa atin ng ating Jesucristo. Kung paano ka nakiki-interact, nakikisama, nakikisalamuha sa iyong kapwa at paano mo na isasalaysay yung kabutihan ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos na iyong naranasan sa iyong kapwa. Ano? So dito lang muna tayo magtatapos at maraming salamat sa inyong pakikinig at sa susunod na panahon ay sa mga susunod na mga araw ay dadagdagan pa natin yung mga episode natin about sa pag-aaral natin ng Biblia at ng church history. So magandang hapon po. Ako nga po araw muli. Ako nga pala si Ben Molino ng Yemilip at magandang araw mga kausapang religion. Paalam.